Have a good and blessed day po. Yun na ang unang pisa natin ng mga sisiw natin. Last December 10, siyempre nung umuwi ako, yan unang araw nila. So ngayon February 27 na, 27 ba? 28. Ayan na sila. Tapos yung pangalawang batch na napisa, kasama na nila. Kung napapansin nyo, may mga maliliit, kalahati lang ng katawan nila. Ayan o, malapit na maging ano yan, manok na sila. Ang bilis nilang lumaki. December, January 10, isang buwan, February 10, 2 buwan. So magtatatlong buwan na po yan. Pwede nang yung mga gustong bumili, pwede natin ibebenta yan. Kung hindi naman, gagawin natin layers. Marami na yung mga sisiw natin, kaya lang nasira yung incubator. Kaya yung sinalag ng bayaw ko, unang araw pa lang nila o 2 araw, namatay yung incubator, siguro nag-overheat. Ayan naman ang pangalawa. Pangatlo na pala yan. Dahil yung una at saka pangalawa, pinagsama na doon, nasa range na sila. So ito, hindi ko na matandaan kung kailan nila na ano yan. January 11 yata yan. Hindi. Bahala na, basta yung pangatlong batch yan. Hindi ko, wala kasi akong listahan, hindi ko matandaan eh. Marami-rami rin yan. Kailangan magparami tayo ng manok. Punuin natin manok yung farm natin, yung natitirang lote. Mga ilang ano lang, baka isang buwan pa, isasama na dun sa mga nauna. Kasi nasa range na yung mga yun eh. Nililinis na nila. Yun ang pinakahuli. Yan ang pinakahuli. Lahat yan may tandayan sa daliri. Pinuputol yung konting kuko lang, yung hangganan ng kuko para may tanda sila. Yan ay mga lahi nung, kasi ano yan eh, ang rooster natin, 3 rooster natin galing sa ibang farm. Kaya yun ang kinukuhanan natin ng itlog para ipapisa. Pero yung iba yan, table egg sila, yung nasa labas. Kaya hindi tayo mawawalan ng itlog. Ayan guys, yung mga gusto mag-alaga, alam ko sa pamilya, kung may pamilya ka, mag-alaga ka ng 10 Rhode Island. Pan-table eggs lang ninyo, hindi kayo mawawalan ng itlog sa inyong araw-araw na pangangailangan. Yan, 10 manok lang na alagaan nyo sa backyard. Hindi kayo mawawalan ng itlog. Siyempre lalo na yung mga may anak na nag-aaral, kailangan pakainin natin ng itlog ng mga bata araw-araw. Kasi napanood ko yung vlog ni Dr. Willie Ong. Napakaganda ng ang dulot ng itlog sa ating pangangatawan, sa ating kalusugan. Yan, kaya kailangan ng bata kakain ng itlog 1 o 2 maghapon. Yun ang ano ni Dr. Willie Ong. Kaya mag-alaga kayo ng 10 Rhode Island. Hindi kayo mawawalan ng itlog, promise. Para sa pamilya, hindi pang negosyo. Para hindi na lang kayo bibili ng mga itlog nyo. Hindi naman kayo malulugi. Kahit bibili ka ng pigs, at least yung mga itlog na kinakain nyo, alam nyo kung gaano kasarap at kung gaano ka, parang organic ba, ganun ang ibig ko sabihin. Diyan nang gagaling yung mga itlog natin, yung mga table eggs na inaano. Tapos yan, dyan nang gagaling mga ini-incubate natin itlog dahil nga imported yung ano dyan, galing sa ibang farm. Yun. Yan naman kung nakikita yung net, yan, may hangganan yung net, kaya i-extend nila para sa mga palaking sisiw. Yan ang magiging race naman ng mga ano natin, ng mga sisiw na lumalaki na, malawak-lawak pa rin yan. Kaya paramihin natin ang ating mga manok. Kung walang bibili, gawin natin sila ng layers. Kung may bibili, bakit hindi naman natin ibenta?
Kasi ang ano ko sa mga ano, kung may kunting bakuran ka, kahit 10 Rhode Island Red na manok, kung meron ka, hindi ka maubusan talaga ng itlog, promise. Yan po, ang maganda kasi mangitlog ang mga Rhode Island Red eh. Tapos katamtaman yung laki, mga medium, karamihan, medium, large, ganun. May pa pong daan doon dito eh. Yan, para sa mga sisiw na, kasi palagi na yung mga sisiw eh. Siguro mga, sabi ko sa bayan ko, try natin ng mga, magpapisa ka ng mga 200 hanggang 300. Kung walang bibili, halagaan na lang natin, sabi ko sa kanya. Pero pag may bibili, why not naman na hindi natin ibenta. Yan. Yan ang future range ng mga sisiw natin, na mga nakita nyo sa unahan. At sa mga naliligaw po sa channel ko, sana makapag-subscribe po kayo para makatulong sa aking munting channel. Maraming salamat po. Malawak pa rin yan eh. Tapos kakatkatin na nila ng net yan. Pagkatapos na nasunog, ilalagay na yung net na binili ng bayaw ko para libre na yung mga sisiw na gumala dyan. Yun o, dami pa nilang ang ano ng sukal, kasukalan talaga. Buti hindi nakatulad noong una namin buksan yan. Talagang grabe talaga ang ano, ang kasukalan noon. Parang gubat siya, pero ngayon hindi nagaano. Yun o, tama. Pag nalagyan ng net yan, libre na yung mga naunang sisiw. At mayroon pang nasa chick brooder, ilalagay na rin dyan pag after 1 month. Yung mga napisang sisiw yun, dyan na sila. Yung iba nga malalaki na eh, ano na sila, magti 3 months na. Pwede na natin ibenta yun ng mga 400 per head. Kasi kung ako naman ang tatanungin nyo kung pag-alaga ng manok, mas maganda bumili ka yung malaki na kaysa sa naranasan namin noon, 300 na sisiw, almost kalahati na walang kalma, guys. Natiyempo pa naman na sa tag-ulan, kaya pag tag-ulan, mahirap mag-alaga ng sisiw, guys. Yun ang ginagawa namang ano, mag-try tayo ng gawa ng bahay ng manok para sa mga broiler, yung 45 days ba. Sabi ko sa bayaw ko, subukan natin mag-broiler. Kaya lang, ang pinaka number 1 problema, yung langaw. Kailangan masugpo yung langaw. Pag hindi nasugpo yung langaw, hindi tayo pwedeng magpatuloy sa ganyan, sabi ko sa bayaw ko. So may naisip akong ideya kung paano patuyuin ang ipot ng manok. Ang problema kasi ipot ng manok eh, actually ang linalangaw nila yung pagkain eh, yung feeds eh. Kaya kailangan yung feeds muna sa tamang may bodega ka na hindi makapasok yung mga langaw. So pag pinapakain mo lang sila, doon dumarating ang langaw. Pero ang ipot ng manok, pag natambak na, nabasa, doon na nangingitlog ang mga langaw. Kaya madaling mag-multiply ang mga langaw. Biro mo 24 hours, ano na yung kanyang uod, magiging langaw na. Oh. Pero may naisip ako na paraan, kaya subaybayan na lang natin kung ano yung naisip kong paraan na yan. Pag i-update ko kayo pag natapos na yung kulungan na yan. Tapos ang lagyan natin ng dryer yung ilalim. Kung itatry lang, idea lang to kung magwo-work siya. So subaybayan po ninyo kung ano mangyayari sa kulungan na yan ng mga broiler. Subukan lang namin. Subukan, why not? Bakit hindi? Kailangan subukan natin. Hindi lang yung salita o pangarap. Kailangan gawin natin. Kailangan mapuksa ang langaw. Kailangan hindi magkakaroon ng langaw sa area. Pag nagkalangaw, hindi natin makontrol. So stop natin yan. Mag-ano lang tayo. Gawin na natin ng
Kaya pwedeng gawing bahay ng kambing yan. Ganon. Pag na-fail ka, don't worry. May bawi, okay? Maraming salamat po sa mga kaagapay, sa mga pamangkin ko na tumutulong yan sa paggawa ng kulungan. Maraming salamat sa inyo, guys. Siyempre, ang biyaya hindi parating na. Pag inumpisahan natin, sigurado ang biyaya ay on the way na rin. Okay? Hindi naman tayo papabayaan ng Panginoon. Yun, no? So, i-update na lang namin kayo pag natapos na yan, guys. Maraming salamat po sa panonood. Sana nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Ewan ko kung ano na ang kulungan na yan. Tingnan po natin pag nabuo yung kulungan na yan. Sa next upload siguro mag-send sila ng video, tapos na yan. Sa next week, next Sunday, baka tapos na po yan. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ito binubutasan na. Para ganyan. Yun, no? I-update na lang namin kayo, guys. Maraming salamat po. Bye for now.